Magandang hapon po. Pinalilikas na ng ating gobyerno ang mga Pilipino sa Gaza Strip sa gitna ng ikinakasang ground offensive doon ng Israel. Mahigit 70 sa kanila naghihintay na lang makatawid sa Egypt. Pero ang Egypt, hindi pa raw nagpapapasok. Nakatutok si Von Aquino. Dahil sa Gaza ang sentro ng giyera, itinaas na ng Department of Foreign Affairs ang Alert Level 4 o mandatory ng repatriation. It means when mandatory, we are telling you, please leave and we'll help you leave. If you don't want to leave, then, you are there at your own risk. No? We'll see what we can do for you. Pero kailangan umulis na. Ay natin masaktan sila. Ayon sa DFA, sa 131 Filipinos sa Gaza, 78 ang nasa crossing na malapit sa Egypt. Plano raw ng ating embahada sa Cairo na sunduin ang mga Pinoy sa crossing para tulungan silang makatawid. Pero di pa raw binubuksan ng Egypt ang kanilang border. We are hoping that the international community's efforts and diplomatic efforts to get Egypt and Israel to agree on safe exit of foreign citizens from Gaza can be successful as soon as possible. Sabi ng DFA, wala ng Pilipino sa Gaza City at Northern Gaza pero nasa 30 Pinoy raw ang nasa ibang bahagi ng Gaza na hindi pa desididong tumawid pa Egypt. Ang ilan kasi sa kanila may pamilya, anak at asawang Palestinians. Nakikipag-ugnayan naman daw sa kanila ang ating embahada sa Jordan. Bukod sa Gaza, 17 Pinoy sa Israel ang inaasahang makakauwi sa bansa sa October 18. May 20 Pinoy pa raw na nagpaparepatriate. Sa datos ng DFA, 3 pang Pinoy ang nawawala sa giyera. 3 ang nasawi. Inaasikaso na raw ng gobyerno na maiuwi ang 12 sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Habang naghahanda na ang ground offensive ng Israel sa Gaza, patuloy ang kalbayo ng mga sibilyan doon, kabila ang mga Filipino citizen, ngayon kasama sa mga nagpapasaklolo ng mailikas. Nakatutok si Jonathan Andal. Muling gumising ang Gaza sa ingay at tindi ng pagsabog mula sa airstrikes ng Israel. Nakaumang na sa border nito ang mga tropa ng Israel para sa kanilang ground offensive na layong tugisin ng grupong Hamas. Tapos na ang 24-hour deadline ng Israel para lumikas sa mga taga-Gaza City. Puspusan man ang evacuation, para naman silang nakikipagpatintero sa mga bombang hindi malaman kung saan nagmula. Ang mga nakalikas patuloy na nagtitiis sa kawalan ng pagkain, tubig, krudo at kuryente. Aandap-andap din ang komunikasyon at internet. Lagpas 2,000 na ang nasawi sa Gaza. Sa mga napulbos na gusali, maraming nalibing. Kasama ang mga bata at sanggol. Mga nadadamay sa gyerang nag-umpisa sa paglusob ng Hamas sa southern Israel noong October 7. Mahigit 1,000 Israeli ang nasawi noon. Nang suriin ng Israeli forensic team ang ilan sa mga bangkay, marami ang nakitaan ng senyales ng torture, panggagahasa at iba pang pagpapahirap. Nauna nang itinanggi ng Hamas ang mga akusasyon ng pang-aabuso. Ngayong nagpapalikas na ng mga Pilipino sa Gaza, kasama sa kanila ang kapatid ni Rashad na isang Palestinian at Filipino citizen na nasa Gaza. Huli niya raw itong nakausap sa telepono kagabi. They are telling me you cannot feel what we are feeling now. We are under pressure. We don't know if we will live other moment, any moment. Wasak na raw ang bahay nila sa Gaza, kaya lumikas ang kapatid niya at mag-ina nito papuntang Rafah, malapit na sa border ng Egypt. Kinupkup sila sa bahay ng isang Palestinian kasama ang 5 pang pamilyang Pinoy. 20 tao sila roon, 8 ay mga bata. They are now suffering from no food, no water, and they are a big group. They really are scared and they don't know if they will survive another minute or no, not another day. Kahapon nagpunta raw ang kapatid niya at ibang Pinoy sa border ng Egypt sa kumpas ng ating embahada sa Jordan na nakakasakop sa Gaza. Pero matapos maghintay ng 5 oras, sinabihan silang binawi ng mga otoridad ang desisyong buksan sa mga galing Gaza ang border ng Egypt. Please try their best to take them out from Gaza Strip because it's really everywhere, the bombings there, and they don't know if they will survive. Ngayon, kumakapit si Rashad sa dasal na makalabas ng Gaza ang mga kaanak. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.
Matapos maonsyami ang dapat sana'y pag-uusap sa Malacanang, tuloy na raw bukas ang tigil pasada ng Grupong Manibela. Hindi naman daw sasama ang iba pang malalaking transport group. Nakatutok si Marisol Abduraman. Wala na raw atrasan ng tigil pasada bukas ng Manibela. Yan ay matapos maudlot ang pag-uusap dapat kanina sa Malacanang ng kanilang grupo sa ilang opisyal ng gobyerno na hindi niya pinangalanan. Nabalitaan na may meeting, hinarang na. May humarang sa meeting o sangkot siguro to sa anomalya. Ako na po ang nag-request na i-cancel kung ganun din po ang issue nila. Nationwide daw ang tigil pasada na ang sentro ay sa Metro Manila. Sabi ni Balbuena, hindi raw kasi pinakinggan ang kanilang panawagan na suspindihin ang December 31 deadline para sa consolidation ng prangkisa ng mga traditional jeep. Hindi naman sasama sa strike ang ibang malalaking transport group. I'm very sure there will be no paralysis of traffic. Wala pong class suspension na idinideklara pa. As far as we're concerned, there is no reason. Magkakaroon muli ng libreng sakay pero sa pagkakataong ito, hindi raw iikot ang mga sasakyan. Pupunta lamang ito sa mga lugar na may mga stranded na pasahero. Dahil makakaagaw po sila, ang mawawalan po ng kita, yung mga hindi po sasama sa strike. So ang mapupurwisyo naman po, yung mga grupo na hindi sumasama dito sa strike na ito. Nakapulong ni Abalos ang ilang transport group na naghihinaing sa ilang isyu. Yung pong mga kutungan sa ibaba, mataas na ang presyo ng petrolyo, tinitira po kami sa ibaba. Babala ni Abalos sa mga sangkot sa korupsyon at pangungutong. Papatanggal namin kayo sa pwesto. I will make sure of that. Sa Western Visayas, hindi sasama sa tigil pasada ang coalition transport sector. Samantala, natanggap naman na ni Jeep Tumbado ang sabina mula sa NBI, pero abogalo na lang daw niya ang haharap. Maghahanda raw siya sa investigasyon ng Kamara sa Martes, kaugnay ng naging aligasyon niyang may katiwalian si LTFRB na kalaunay binawi niya. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Bago ang pahayag na hindi kailangang magsuspende ng klase dahil sa tigil pasada, nag-anunsyo ang ilang LGU at paaralan na naka-modular learning sila at walang face-to-face classes. Sa October 16 to 17, all levels ang face-to-face class suspension sa Pampanga, pati na sa Adamson University. Sa October 16 naman, naka-online classes din ang lahat ng antas sa Marikina at Santa Rosa, Laguna, pati na sa De La Salle University, Laguna, National University, Polytechnic University of the Philippines, San Beda University, University of the East at University of Santo Tomas. Online classes din sa college level ng De La Salle University, Manila, high school hanggang college sa Far Eastern University at grade school hanggang junior high school sa San Sebastian College. Mahigit 2 linggo bago ang undas, lubog pa rin sa baha ang ilang sementeryo sa Masantol, Pampanga. Hanggang hita ang tubig na iniwan doon ng nagdaang bagyo. Ang ilan para makadaan at makadalaw sa mga puntod, nagpatong-patong ng mga talahib o kaya'y hollow blocks. Sa Manila South Cemetery naman, may ilang maaga ng bumisita para makaiwas sa bugso ng tao sa undas. Sa abiso ng lungsod ng Maynila, pwede nang mag-ayos ng mga puntod sa Manila North at South Cemeteries hanggang October 25. Simula October 30 hanggang November 2, bubuksan ang gates sa mga sementeryo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Muli ring nagpaalala ng mga bawal dalhin sa loob simula October 29 tulad ng alak, baraha, armas at sound system. Hindi lang undas kundi eleksyon pa ang idaraos sa long weekend simula October 28 kaya naasahan ang buhos sa mga biyahero sa mga paliparan at terminal ng bus. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ilang taon nang hindi nakakauwi sa probinsya si Lisa, kaya bago pa ang super long weekend, babiyahe na siya pa Sorsogon. Inagahan na nila ang biyahe habang wala pa masyadong pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Sakto rin ito para makaboto siya sa barangay at SK election sa October 30. Ang daming umuuwi tapos mag-i-election pa. So marami talagang uuwi, lalo na pag undas. Kokonti pa ang bumabiyahe papunta sa mga probinsya, kaya madali pa rin bumili ng ticket sa PITX. Tulad ni Carlos na nakapili pa ng schedule paalbay dahil marami pang available trips. Medyo matagal ko nang dinadalaw nanay ko. Kaya ngayon kami uuwing birthday, magbe-birthday, 90 years old.
Bukod sa Bicol, may mga malayo ang biyahe papuntang Baguio at Davao mula PITX. Ang Manila International Airport Authority naman, naghahanda na rin sa pagdagsa ng mga babiyahe para sa barangay at SK elections at undas. Nasa 1.2 milyon na pasahero ang inaasahan nila sa NAIA terminals mula October 27 hanggang November 5. Inaasahan din nilang lampas na sa pre-COVID level ang dami ng pasahero ngayong taon, kaya may contingencies na raw silang inihanda. Hinihikayat din nila ang mga pasahero na dumating sa airport 3 oras bago ang kanilang international flights at 2 oras naman bago ang domestic flights. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Relate ang mga bagets at young at hearts sa back-to-back kilig at nostalgic feels ng 90s boy band na A1 at ni Korean superstar Park Seo-joon. Makichika tayo kay Katatibayan. Good evening, guys. Umpisa pa lang ng fun meet, overloaded na ang K-League ng Philo fans sa Korean superstar na si Park Seo-joon. Game sa mga palaro at sa question and answer portion ang Korean Oppa. May mga maswerteng fan din na nakadaupang palad sa stage si Seo-joon. Huling bumisita sa bansa si Seo-joon noong 2019 para rin sa isang fan meet. Kilig at party feels ang hatid ng 90s boy band na A1 sa kanilang 25th concert kagabi. Ika-7 concert na nila ito sa bansa. Wala pa rin kupas ang suporta ng fans na nakijam at napa-throwback sa bawat kanta ng grupo. Ilan sa hit songs nilang Every Time, Same Old Brand New You at Like a Rose. Katatibayan updated sa showbiz happenings. Isang batang 3 taong gulang ang nahulog sa imburnal at tinangay ng tubig. Pahirapan ang paghanap sa kanya. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa maliit na butas na ito sa kalsada sa Barangay 176 Caloocan, nagtulong-tulong ang mga rescuer para mahanap ang 3 taong gulang na batang nahulog sa imburnal kahapon. Gumamit na ang MMDA ng kamera para suyurin ang imburnal matapos higupin ang tubig sa kanal. Biniyak din ang semento sa kalsada gamit ang backhoe. Ang ama ng bata tinanggap na ang posibilidad na bangkay ng matatagpuan ng kanyang anak dahil sa kipot ng imburnal. Tanggap ko na kung hindi ko makuha man lang ng buhay. Basta makuha ko. Natuldukan ang paghahanap bandang 3:00 ng hapon ngayong araw nang makita sa ilog na ito ang isang bangkay. Halos kalahating oras naman bago nakita ng mga magulang ang nasa loob ng body bag. Nang pumasok sila sa ambulansya para kumpirmahin ang pagkakakilanlan, Sir, siya po ba? Siya po? Sa spot report ng mga magulang sa barangay, kasagsagan ng malakas na ulan, pasado 3:00 kahapon, nahulog ang paslit sa imburnal habang naliligo. Sinubukan daw ng mga kapatid nitong hilahin ng bata pero hindi raw kinaya sa lakas ng ulan. Nakabantay naman daw ang ina habang naliligo ang mga bata sa ulan pero saglit siyang umuwi. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Habang nakadaong sa Maynila para sa maintenance ang isang barko ng Coast Guard na nagpapatrolya sa West Philippine Sea, ipinasilip ito sa mga kabataan sa isang educational tour. Yan ang tinutukan ni Von Aquino. Pagsagip sa nalulunod. Panatili yung ulo, bumaliktad yung rubber boat. Rubber boat capsizing and recovery. Makikita nyo po ngayon na meron po naiiwan po sa loob na isa. Kasama ang mga ito sa mga kakayahan ng Philippine Coast Guard na ipinakita nila sa mga inimbitahang bata. Ipinasyal din ang mga bisita sa loob ng BRP Teresa Magbanwa, isa sa mga barko ng Pilipinas na nagbabantay sa West Philippine Sea. Yan ang equipment na ginagamit natin para malaman natin kung may mga bangka or barko ba na nakapaligid sa atin. Ipinasubok din sa isa sa mga bata ang radio challenge na ginagawa ng crew members para makipag-communicate sa ibang barko.
Request to stay clear from our passage in accordance with the collision regulations. Over. Feeling ko po nandun po ako sa situation na kausap ko po yung China. Sa pamamagitan ng demo at tour dito sa BRP Teresa Magbanwa, nais daw ng Philippine Coast Guard na bukod sa mabigyan ng kaalaman ng mga kabataan, ay maimpluwensyahan sila na maging makabayan. Mapadama natin yung civic consciousness, yung patriotism o yung pagmamahal sa bayan. Ipinakita rin sa mga kabataan ng BRP Malabrigo na binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard noong Agosto. May halong takot, ma'am, and at the same time, kailangan mo talagang mag-stand out yung group nyo para ma-complete nyo yung mission sa West Philippine Sea. Thank you po sa patuloy po na pagtatrabaho ng napakahusay. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Marami ang napa-look up sa kalangitan dahil sa annular solar eclipse. Sa ganitong eclipse, dumaraan din ang buwan sa pagitan ng araw at daigdig, pero dahil mas malayo ang buwan, tila mas maliit itong tignan. Kaya ang araw na di nito lubos na natatakpan, literal na nagmumukhang ring of fire. Yun nga lang, sa North at South America lang ito napagmasdan. Ang susunod na annular solar eclipse masasaksihan sa October 2024. Mas tumitindi pa ang labanan ng mga koponan sa NCAA Season 99 Men's Basketball. Sa unang laban kanina, pinataob ng San Sebastian College Recoletos Golden Stags ang Emilio Aguinaldo College General sa score na 86-70. Ang University of Perpetual Health System Dalta at Colegio de San Juan de Letran ang nagtapat sa Game 2 na naipanalo ng Perpetual Altas sa score na 74-59. Sa Game 3, nanaig ang Benil Blazers kontra Arellano Chiefs sa score na 72-66. Nanguna pa rin ang Mapua Cardinals sa standing na 6-1. Sinusundan niya ng LPU Pirates na may record ng 6-2. Abangan sa Martes ang tapatan ng Perpetual Altas at San Beda Red Lions. Yan din ang laro ng LPU Pirates laban sa JRU Heavy Bombers. Mapapanood ang laro live sa GTV, naka-live stream din sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA. Mga kapuso, huwag pong kalimutan na magdala ng mga panangga sa ulan, lalo't malaking bahagi ng bansa ang uulanin bukas. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lang maulan na sa Luzon. Heavy to intense rain sa ilang bahagi ng Mimaropa at Central Luzon. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Metro Manila sa hapon. Sa Visayas at Mindanao, may malalakas na ulan sa Antique, Aklan at Negros provinces. Gayon din sa Soc-Sargen at Caraga regions. Ayon sa Pag-asa, trough ng LPA ang naka-aapekto sa Palawan. Northeasterly surface wind flow at localized thunderstorms naman sa iba pang bahagi ng bansa. Sa 3-day forecast ng Pag-asa, maalinsangan ang panahon sa susunod na 3 araw sa Metro Manila, pero posible pa rin ang mga pag-ulan. Ganyan din sa Metro Cebu at Davao. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. The OG Oppa is back in Manila. Real-life K-drama feels ang hatid ni Korean actor Lee Min-ho sa kanyang Pinoy fans. Dashing in his sparkling suit si Min-ho na nasa bansa para sa isang sponsored event. 네, 너무 잘 지냈고요. I was great and I really missed you all so much. Mabuhay. 감사합니다. 많이 기타. Kinilala ang galing ng ilang kapuso sa ginintoang Ani Alumni Awards 2023 ng pamantasan ng lungsod ng Maynila o PLM Alumni Association. Ginawaran ng Excellence in the Field of Entertainment si Kapuso Comedy Genius Michael V. Extra special nga raw ang award mula sa kanyang alma mater. Excellence in the Field of Television naman ang iginawad kay Kapuso Director Romel Gacho. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Mga kapuso, 71 araw na lang, Pasko na. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Merina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.
www.westphilippines.tv.